Saan school kayo? Sa Fashion? PSG po. PSG din mali. Ay, criminology kayo mapat. Magandang araw po. Kami po ay nagsasagawa ng isang akademikong pag-aaral na pinamagatang Factors Influencing Protective Gear Utilization among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. Hinihiling po namin ang inyong pakikilahok sa panayam na ito upang maibahagi ang iyong kaalaman at karanasan bilang traffic enforcer. Ang lahat po ng mga impormasyong inyong ibibigay ay gagamitin lamang para sa matagumpay na pagsasakaptuparan ng pananaliksik na ito at para sa akademikong layunin lamang. Tinitiyak po namin na ang inyong mga sagot ay mananatiling confidential at hindi gagamitin sa anumang layunin maliban sa pag-aaral na ito. Sa ang unang Grabe kini mga nung. ako po si Stephanie Grace Pandapat. Ha? Ay, Sila, pangalan nila. Ano ko unang tanong ko, ano pong pangalan niyo sila? Friends de Guzman. Friends de Guzman. Ano pong posisyon niyo or designation niyo po? Traffic enforcer. Traffic enforcer. Kayo po ba sir yung supervisor? Hindi po. Bali, ano lang kami. Traffic enforcer. Traffic enforcer. Ilang Ilang taon taon po po kayo kayo sa... nagta-traffic enforcer? Kakabalik ko lang kasi nung traffic enforcer na ako nung si Mayor Aitay Castaneda, tapos nung umupo si Mayor Batawel, Natanggal po nakatang kayo. ko. Tapos Bali, ilang taon po bang nakaupo si Mayor Diday? matagal. Mga ilang years Almost po? 27 years yung ano nila. So, Pero nung parang nakaupo sila, almost mga 10 siguro. 10 years na po kami. Tapos bumalik na Plus naman. ngayon po, mag-11 years. Oo. So, 10 and a half ganun po. Kasi di ba, umupo yata po yung bagong nung June, July, ganun. Sir, mag-proceed na po tayo sir sa question. Yung mismong sir, interview. Oo. Sa inyong karanasan, gaano ninyo ilalarawan ang pagiging epektibo ng pagpapatupad ng mga regulasyon ng protective gear sa Lingayen, particular sa mga uri ng paglabag na inyong binibigyan diin, dalas ng mga checkpoint o patrol, at kung sapat ba ang kasalukuyang batas para masiguro ang pagsunod ng mga rider? Ang masasabi ko, sapat naman yung mga karanasan na ipapatupad na batas dito sa Lingayen. Pero siyempre yung mga iba talagang matitigas yung ulo, kaya hindi sila sumusunod. Kaya yun yung mga nahuli namin na binibigyan namin ng ticket. Pangalawang tanong sir, ano ang mga pinakakaraniwang paglabag sa protective gear ang inyong naobserbahan? At alin sa mga ito ang itinuturing ninyong pinaka-nakakaalarma sa kaligtasan sa kalsada, lalo na kung isinasaalang-alang ang karaniwang paglugod o reaksyon ng mga rider kapag sila ay inuhuli? Yung di sila gumagamit ng helmet, yun yung karamihan na di nila ginagawa. Tapos yun, para sa kanila din yun kasi pag hindi natin masabi sa aksidente, kailangan natin yun para makaiwas tayo sa, alam nyo na, baka dun matapos yung buhay natin, maging kwento na lang tayo. Maging paano po kayo sir, parang tumutugon kapag kapag may mga pag may mga Kung ano yung karaniwang reaksyon po ng mga rider pag nahuhuli niyo po sila? Siyempre yung iba, sanay na kasi lagi silang nahuli. Yung mga first time nila, ninerview sila, natataranta. Yung mga pasaway naman yung mga Parang hindi po sila oo, natatakot. yun yung di natatakot. Nasanay na sila. Pangalong tanong po, ano-ano ang mga pangunahing salik na nakaka-apekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear at kung paano naapektuhan ng mga elemento gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyon ito? Yung point pa, pakiulit. tawid na po. Ano-ano ang mga pangunahing salik na nakaka-apekto
mga regulasyon sa protective gear at paano naapektuhan ng mga elementong gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyon ito. Masabi ko dito, almost ganun lang naman. Yung mga kagamitan, sakto lang naman. Kaso nga lang, Talagang Oo. manitigas yung matitigas lang talaga yung mga ulo nila. Tapos, ang mostly na matigas yung ulo ngayon, yung mga kabataan. Yun yung mga gumagamit ng mga yung pinagbabawal na pipe. Nilalagay nila. Tapos, mabibilis pa sila magpatakbo. Mga kabataan lang talaga yung sakit ng ulo ngayon. Yung mga matatanda, di naman na gumagamit ng mga ganyang pinagbabawal. Pero sa tingin niyo po sir, ano po sir yung mga nakaka-apekto? Bakit po ginagawa ng mga kabataan ngayon na parang nilalabag po nila yung alam nilang batas gano'n? Siyempre, papugi sa mga yung mga kabataan, yung mga Yung Oo, pasikat pasikat sila. gano'n. Tapos minsan nga pag nahuli pa sila, parang baliwala nila kasi yung parang nagpapasikat talaga sila. Pero sir, may na-encounter na po ba kayo na nahuli ninyo? Tapos ang puros reason is malapit lang po sila gano'n, kaya hindi po sila Oo, nagsuot ng mayroon. helmet. Ano yun sir, pinapalagpas niyo po ba sila or hindi po? Ay, hindi namin pinapalagpas, tinitikitan namin kahit malapit lang yan. Kasi yung disgrasya nga, Para sa kanila oo, din po. hindi mo alam kung kailan darating. Kaya dapat, tapos hindi mo sila huliin. Paano yung mga nahuli mo? Pag makita ka nila, edi siyempre sasabihin nila mayroon kang pinili. Bias. Kaya dapat lang na kahit malapit lang kung ano man yung reason nila, depende na lang kung emergency talaga. Pinagbibigyan niyo po. Oo, pag emergency pinagbibigyan. Pero pag mga ganyang nila, tinitikitan na namin. Ang huling tanong po, ano-ano ang mga particular na parusang ipinapataw sa mga lumalabag sa panuntunan sa protective gear at paano nakakaapekto ang mga hakbang na ito kasama ang mga inisyatibo ng inyong ahensya sa pagbabago ng asal ng mga rider? Depende rin naman sa mga violation nila ang binibigay namin na ticket sa kanila. Tapos kung kinakausap mo sila, tapos pabalang yung mga salita nila, kailangan mo lagyan ng arrogant para sa susunod, di na sila susunod sa iyo. Para di na sila magbibigay ng dahilan o di kaya kasi kung minsan mayroon kaming nasalamuha, mahirap silang kausap, masalo pag nakainom, Pahalang po sir Oo. sila magsalita. palang magsalita, kaya ginagawa na lang namin, di na kami umiibig, tinitikitan na lang namin, dinadagdagan namin yung violation nila. Kasi yung offenses po, yung first offense, second offense, Depende lang din sa mga yung first offense. Yung mga di taga rito, pwede mong pagbigyan. Kasi hindi naman nila alam na bawal talaga May dito yung batas mga na pero pag yung mga taga rito, kahit first offense, second offense, talagang naano sila kasi alam naman nila talagang bawal yun. Sir, ano-ano po sir yung mga sir? Hinuhuli niyo po sir, di ba? Helmet. Helmet. Mga side mirror. No side mirror. Pero kadalasan na nahuli namin dito yung mga pampasadang tricycle. Ano pong meron dun sa pampasadang Kasi yung mga pampasadang tricycle, kung minsan, mayroon ding pumapasada na wala silang mayor's permit, kaya nilalagyan ng klorom. Tapos pag nasita mo na sila, doon mo malalaman na wala silang lisensya. Kaya nakakapatong-patong yung mga violation nila. Tapos sisitayin mo pa yung ORCR, di naka-renew. Kaya nagiging klorom yung mga... Sir, yung sa may helmet po, tas sa may side mirror, may na-encounter na rin po ba kayo sir na nahuli I mean, kinikita ninyo ng dahil sa pipe po nila ganun? Or wala pa naman po? May natikita na po kayong yung maingay yung tambutso ganun? Oo, kami wala pa, pero sa checkpoint ng mga pulis, mayroon na. Bali, ano pong sakop nyo sir na uhuliin ninyo? Side mirror, helmet, ano pa po? Pwede naman namin tikitan, basta lumabag sila. Magkano po sir yung babayaran
kapag Ang sa multa helmet, kasi, tas ang multa kasi hindi nila sinasabi sa amin, basta pinapapunta namin sila sa ano, treasury, doon na sila magbabayad. Yun yung utos sila sa amin. Hindi po pwedeng yung presyo niya bangkitin namin. sir, yung sa may ano sir, nabanggit ninyo sir na dadagdagan ninyo sir yung offense nila sir or violation nila sir once na parang naging pahalang silang sumagot sa inyo sir. Ano Oo. sir yung mga dinadagdag ninyo? Ganun. Yun, nilalagyan namin ng arrogant. Sa may ticket mismo sir? Oo. Kasi sa may ticket namin, mayroong mga nakalagay na dito na mga violation. Kung gusto mong lagyan, lalagay mo sa others, tapos susulat mo na lang doon yung ano niya, yung kung ano yung mga violation niya na gusto mong idagdag na wala sa ticket. Parang yung aso, yung lasing ganun. Yun, mayroon dito sa ticket. Pero yung iba, yung no mayors permit, dapat idadagdag mo kasi hindi nakalagay dito. Dito sa others. Tapos susulat mo dito. Maraming salamat po sa inyong oras at mahahalagang kaalaman. Malaki po ang may tutulong ng inyong mga sagot sa tagumpay ng pag-aaral na ito. Dito